Eto Kong, nabanggit niyo po maraming problema ang Maynila at nabanggit niyo po para siyang sakit na palala ng palala. So ito po sa kabila na nakikita niyo po ng mga problema, ano naman po yung konkretong solusyon na pwede nating magawa sa lungsod ng Alam niyo po, ang Maynila ay may 25 billion na budget this year. Wow. Ibig sabihin, mayroong pera Maynila. Hindi lang na-allocate ng tama. Nauuna kasi yung personal na interest ng mga namumuno kaysa interest ng mga Manileño. Imagine mo pag may 25 billion ka at marunong ka mag-budget, uunahin mo yung pangunahing problema na Maynila. Gaya ako po, nag-house to house every day. Ang nakita kong number one na hinihiling ng mga kababayan natin, pampagamot, maintenance medicine, pang-hospital, pampaaral, pangpuhunan. Kung yun ang problema at yun ang hinihingi ng tao, edi dapat doon natin ilagay ang pondo. Ang nangyayari baliktad, nilalagay po yan sa mga proyekto na pinagkakakitaan. Kaya nga sabi ko, kailangan may magbago na sa namumuno pero walang kayang lumaban. Sila ho, 25 years na ho itong mga namumunong to. Halos kalahati ng buhay ng mga kababayan natin, sila na ho yung namuno. Sabi ko, Nay, Tay, kung sila ulit, wala na mangyayari. Itong eleksyon na to, ito yung pagkakataon magkaroon ng tunay na pagbabago. Kasi yung mga kandidatong iba, kabuhayan na nila to. Manalo o matalo yan. After 3 years, tatakbo naman ulit yan eh. Sabi ko, Nay, Tay, sumubok tayo ng bago kasi hindi nyo malalaman yung pagkakataon pag hindi nyo susubukan yung bago. At hindi naman ako basta bago. Nakita nyo naman, Sister Elaine, yung mga achievements ko. Na-achieve ko yan galing sa wala. Ibig sabihin may plano sa akin na maganda yung Diyos. Binigyan niya ako ng sobra-sobrang biyaya. Minsan nga tinatanong ko, Lord, ba't mo ko binigyan ng talino? Ba't mo ko binigyan ng maraming negosyo? Ba't mo ko binigyan ng resources? At higit sa lahat ng puso para tumulong. Yun pala dito niya ako dinala. Hindi ko pangarap maging mayor, lakay. Nananahimik po yung buhay ko pero hindi ko balak sagutin ang problema ng Maynila. Pero nabiyayaan ako ng sobra-sobra experience sa business for 20 years. Sabi mo nga yung talagang pinanggalingan ko nga edukasyon sobra-sobra. Plus yun nga, meron akong resources para ibigay at willing akong ibigay lahat. Sana po bigyan ako ng pagkakataon ng mga kababayan ko kasi minsan ko lang ito iaalay sa kanila. Hindi ko to kayang ulitin pa muli, lakay. Halos buong sarili ko, inalay ko, kapalaran ko, boses ko, pagod puyat ko. Sabi ko, huwag niyong sayangin itong pagkakataon na to kasi minsan lang to, hindi ko na po ito mauulit, lakay. Sabi ko, gagawin ko to para sa inyo. Hiniling nyo yung tulong ko, hiniling ng mga matatanda. So sabi ko, sige, ibibigay ko po lahat. Ibibigay ko, ilalaban ako hanggang dulo. Pag ako'y pinagbigyan nyo, sabi ko, hindi ko kayo bibigoyin. Yung pera naman nila nyo, idediretso ko sa inyo.